Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang mensahe ng pasasalamat, isang panalangin ng pasasalamat para sa di mabilang na biyayang madalas nating hindi napapansin. Pagbulayan natin ang mga kaloob na ito ng may kasimplehan, ngunit may malalim na pag-unawa sa kanilang halaga sa ating buhay. Una, magpasalamat tayo sa mahalagang kaloob ng buhay mismo. Bawat hiningang ating nilalanghap ay isang patunay ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Sa Awit Kabanata 139 talata 14 na, pinaalalahanan tayo. Pinupuri kita sapagkat ako'y nilikha mong kahanga-hanga, at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, batid na batid ko ito. Ang ating mismong pag-iral ay isang himala, isang nilikhang may kahanga-hangang disenyo at layunin. Dapat din tayong magpasalamat para sa ating isipan, isang hindi matatawarang regalo ng kaisipan at pangunawa. Sa pamamagitan nito, maaari nating pag-aralan ang kagandahan ng nilikha ng Diyos, unawain ang kanyang mga aral, at makipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang ating katawan ay isang pagpapala rin. Ito ang nagbibigay daan upang maranasan natin ang mundo, maglingkod sa iba, at ipadama ang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa Korinto 1 Kabanata 6 talata 11 hanggang 20 isinulat. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili, sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya't parangalan niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Magpasalamat tayo sa pagkain na nagpapalakas sa atin, isang simbolo ng panustos ng Diyos. Kung paano niya pinagkalooban ng mana ang mga Israelita sa ilang, Eksodo Kabanata 16 na, gayon din niya tayo pinagpapala at pinangangalagaan araw-araw. Ang ating tahanan, isang kanlungan ng kapayapaan at kaginhawaan, ay paalala ng proteksyon ng Diyos, gaya ng pagliligtas niya kay Noe at sa kanyang pamilya sa Arka Genesis Kabanata 6 hanggang 9. Ang mga taong nasa ating buhay, pamilya, kaibigan, at maging ang mga estranghero, ay mga kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay ng pagmamahal, suporta, at aral. Sa Kawikaan 27:17 sinasabi, kung paanong ang bakal ay nagpapatalas ng kapwa-bakal, gayon din ang tao ay nagpapatalas ng kapwa-tao. Ang ating mga pang-araw-araw na gawain at interes ay mga pagpapala rin. Ito ang nagbibigay daan sa atin upang tuklasin ang ating mga talento at hilig, mga kaloob na natatangi nating tinanggap mula sa Diyos. Roma Kabanata 12:6 hanggang 8. Huwag nating kalimutan ang sagana at walang katapusang biyaya ng Diyos, malaki man o maliit. Bawat bagong araw ay isang regalo, isang pagkakataong maranasan ang kanyang likha at ipamahagi ang kanyang pag-ibig. Sa Panaghoy Kabanata 3 talata 23 sinasabi, sila ay laging bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang pagmamahal na pumupuno sa ating mga puso ay refleksyon ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Isang pag-ibig na napakatindi na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, tulad ng isinasaad sa Juan Kabanata 3 talata 16 na. Ang ating kalusugan at lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok ay mga dahilan upang magpasalamat. Sa Santiago Kabanata 1 talata 2 hanggang 4, itinuro sa atin na ang mga pagsubok ay nagpapalakas ng ating pagtitiis, na nagbubunga ng ganap at matatag na pananampalataya. Ang kagandahang nakapaligid sa atin, sa kalikasan at sa buhay, ay patunay ng kamangha-manghang nilikha ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Awit Kabanata 11 talata 1. Ipinapahayag ng kalangitan ang kaluwalhasya ng Diyos, ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ang ating kaligayahan, kaibigan, at mga tagapagturo ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan.
Sila ang mga buhay na patotoo ng gabay at suporta ng Diyos. Ang ating kalayaan upang pumili at likhain ang ating landas ay isang makapangyarihang kaloob. Sa Josu Kabanata 24 talata 15, tayo ay pinaalalahanan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh ang aming paglilingkuran. Ang ating malalalim na ugnayan, inspirasyon, kakayahang magpatawad, at lumakad pasulong, lahat ng ito ay manifestasyon ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Maging ang kabutihan ng ibang tao at suporta ng ating kapwa ay refleksyon ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan nila. Ang ating mga pagkakamali ay mahalaga rin sapagkat tinuturuan tayo ng mga ito na maging mas matalino at mas mahabagin. Roma Kabanata 5 talata 3-4. Ang pagkakataong magbigay ng positibong epekto sa mundo ay isang malaking pagpapala. Ito ay isang pribilehyo na maging mga kamay at paa ng Diyos sa mundong ito. Ang sandaling ito ng kapayapaan na ating ibinabahagi ay isang banal na regalo, isang oras upang kumonekta sa Diyos at muling mapagtanto ang ating halaga sa Kanyang mga mata. Sa wakas, magpasalamat tayo ng walang katapusan sa kaloob ng buhay na ito, isang paglalakbay na puno ng aral, pagmamahal, at ang walang hanggang presensya ng Diyos sa bawat hakbang ng ating landas. Inaanyayahan kita na sumama sa akin sa isang pusong punong-puno ng pasasalamat, pagkilala sa bawat pagpapala bilang tanda ng walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Dalhin natin ang espiritu ng pagpapasalamat sa ating pang-araw-araw na buhay, niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Aming Diyos na mapagmahal at mahabagin, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso, puno ng pasasalamat at pagkamangha sa hindi mabilang na biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa kaloob ng buhay, sa bawat hininga na nagpapalakas sa amin, at sa katawang nagbibigay daan upang maranasan ang iyong kamangha-manghang nilikha. Salamat sa panustos mo, kapwa pisikal at espiritual. Kung paano pinakain ni Jesus ang 5,000, patuloy mo kaming pinupuno ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na dumating upang iligtas kami at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, mag-iwan ng komento na Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway sumaiyo palagi ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus.